Hello mga kaigo! Welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Mga kaigo, kung hindi nyo po napapansin, itong last 3 years natin, 2023, 2024 at 2025, tumataas po ang resulta or yung national passing rate para po sa Criminology Board Examination. Tignan nyo ang 2023. Noong April 2023, 31% ang passing rate. Noong August 2023, 32%. So, pwede nating masabi na noong 2023, 1/3 lang po ang pumapasa. Ngayon, punta tayo sa 2024. Noong February 2024, 48%. And July-August 2024, 49%. So, andun yung trend, pataas na. So, 2023, 30%. Ngayon naman, 2024, 40%. Punta natin ang 2025. Noong February 2025, 60% at August 2025, 51%. Although merong pagbaba sa 2025, pero makikita pa rin natin sa last 6 na board examination ng criminology, pataas po yan talaga. Ngayon mga kaigo, ano kaya ang mga dahilan, posibleng dahilan, kung bakit gumaganda ngayon ang resulta or national passing rate ng Criminology Board Exam? Kasi noon talaga, before 2023, okay, halos ang naglalaro lang po ang national passing rate ng Crim Board Exam sa 30 to 35%. Ngayon po, lagpas kalahati na ang pumapasa. So dito sa video mga kaigo, bibigyan ko kayo ng 7 possible reasons bakit sa tingin natin ang dahilan bakit pataas na ang national passing rate ng Criminology Board Exam. The number 1 possible reason, mga kaigo, kung bakit nakitaan nga natin ng pagtaas ng national passing rate para sa Criminology Board Exam is yung PRB po kasi. Yung PRB, by the way, sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung board na gumagawa ng mga tanong para sa Criminology Board Exam. Or ito po yung nagmamanage pagdating sa all matters pagdating po sa Criminology Board Exam. PRB, Professional Regulatory Board for Criminologists. Yung PRB kasi na yun mga kaigo, nagkakandak po kasi yan ng public consultation. Itong public consultation, in-invite po ang mga nasa academe, nasa mga review centers, and all individuals included dun sa criminology education. At by the way, nag-attend po tayo sa isang sa mga public consultation noon. Andyan po yung mga PRB members. Andyan si Attorney Gabaw, andyan din si Dr. Corpus, andyan din si Dr. Palmones. Okay po? Ngayon, yung PRB kasi, meron pala silang consultant na isa ding experts pagdating po sa test question. Kasi, mga kaigo, isa sa mga topic po nila pagdating sa public consultation na yan is yung how to formulate a test question. At andun po I forget the name, expert doon, isang professional teacher. So, diniscuss niya po how to formulate a question properly. At nagkaroon nga kami ng workshop. Ibig sabihin, after the discussion, etc., pinagawa kami ng sample test question, multiple choice type of exam. Tapos, present namin sa harap. Then, yung mga member po ng PRB, na kasama po yung mga expert sa field na yan, nag-comment po sila doon sa ginawa. By the way, isa din tayo sa nag-present ng tanong experience din yan. Tapos, magbibigay sila ng feedback kung ano ang mga dapat ayusin, ano ang proper test question. Kasi sa test question, mga kaigo, andyan yung tinatawag na question form and statement form. Okay? And nakakaroon din yung tinatawag na item analysis, mga kaigo. So, they presented an actual board exam question. Then, pinakita nila kung ilan ba ang kumuha ng A, B, C, D. Okay, may mga pinakita nga na isa, Attorney Gabaw, na a little bit disappointed kasi maraming nakakuha dun sa maling sagot kaysa sa tamang sagot. So, item analysis ang tawag doon. Ngayon, mga kaigo, bakit ko nga ba nasabi na isa yan sa mga rason? Kasi mga kaigo, yung mga professional criminologists na umattend doon or ma-attend doon, gaya ko mga kaigo, syempre yung knowledge na nakuha namin doon or knowledge na nakuha nila doon, lalong-lalo na po yung proper formulation of test question, na-apply na nila yan sa kanilang mga schools. Siyempre may mga quizzes sa klase, may mga major exam, ini-input na nila or
ina-apply na nila sa paggawa ng mga exam. Kaya, yung mga estudyante natin mga kaigo, nasasanay na sa pagsagot ng ganong tanong na talagang yun ang tamang construct ng test question. Okay? So nakikita natin yan ng isang rason kasi mga kaigo. Kasi yan man talaga ang objective ng mga public consultation ng PRB. Para yung faculty member or yung instructor, professor, ano man ang tawag, is ganun din ang paggawa niya ng mga test question. Ganon din ang i-apply niya sa mga major exam or quizzes man yan. Para yung estudyante, sanay na rin. Kaya, nagagamit din yan ng mga criminology reviewee. Okay? Nagagamit din nila yan sa pagre-review nila. Kaya, yan po ang isang dahilan kung bakit ko nakikita na yung PRB consultation, nakakatulong po yan sa pagtaas ng criminology rating natin. And same with the PCAP. Ang PCAP din kasi mga kaigo, nagkakandak din yan ng conference. 2 beses na po tayo umattend sa PCAP conference. Okay, every year po yan. Pero may mga year na wala din na national PCAP conference. Ganun din po ang mga topic. Ini-include din nila about sa board exam, ano ang update pagdating sa board exam, ano, lalo ng test question. Bali, 2 beses na po tayo rinig ng lecture ni ma'am. Nakalimutan ko talaga yung apelyido ni madam. Medyo may edad na. Pero na-miss ako kasi sabi ko, ganyan pala ang paggawa ng test question. Kaya, siyempre sa akin sa klase, ina-apply ko din. Kaya estudyante nga natin, nasasanay na. Okay? So, yan ang primary reason na nakikita natin. PRB Public Consultation and PCAP Conference. Ang pangalawang possible na dahilan mga kaigo kung bakit nga tumataas ang national passing rate ng Criminology Board Exam is meron kasi tayong TOS mga kaigo. At ang ginagamit natin ngayon na TOS is detalyado. Or we have a more specific TOS kasi ang TOS, Table of Specification, ito po ang nagsisilbing blueprint sa paggawa ng question mga kaigo. Andun po yung mga topics. Andun yung equivalent kung ilang item, kung ilang percent ang kada topics. Okay? Competencies din ang meron doon. Kasi mga kaigo, before 2022, meron po tayong TOS na very vague or very broad. Ibig sabihin, andun pa yung mga history. Kaya, nung panahon namin, 2014, kailangan pa namin i-memorize yung mga who is the father, the serial number ng batas, wala na po ang mga yan. Yung dates, kailangan pa i-memorize yung mga dates kasi kasama yan eh. Okay? Now, ang ginagamit natin na TOS is 2024. Ngayon, nakaroon naman ng revision noong 2022. Kaya lang ang ginagamit nga natin ngayon, more detailed or more specific. Tignan nyo mga kaigo, Criminal Book 2. Before 2022, halos lahat ng krimen kailangan mong i-review, basahin. Pero ngayong TOS 2024, 35 lang po na crime ang kailangan i-review or pag-aralan ng isang criminology reviewee. Ano ang advantage niyan? Siyempre, yan lang ang krimen na kailangan mo i-review, kaya nagkakaroon ka ng more time para basahin ng paulit-ulit kasi nga, konti lang ang scope niyan. Kung baga, dito sa TOS 2024, lumiit ang kailangan i-review ng isang board exam reviewee compared before. Okay? Kaya yan ang nakikita natin isa sa mga dahilan kung bakit pataas na ang criminology rating. Kasi, ang TOS natin ngayon, lumiit na. Ibig sabihin, kumonti na lang ang kailangan pag-aralan ng isang criminology reviewist. Unlike before, na talagang you have to review everything. Hindi tulad ngayon, kumonti na lang. Ang pangatlong possible reason mga kaigo is, karamihan po kasi ng mga criminology schools ngayon dito sa Pilipinas, meron na po silang nilalagay sa kanilang program of instruction or kanilang curriculum na enhancement course. Ngayon, iba-iba ang tawag sa mga iba-iba't school. Enhancement course, yung iba naman enrichment course, yung iba naman development course. Ngayon, anuman po ang tawag, iisa lang ang objective niyan. To review the student, magbigay ng up-to-date information sa mga subject na kinuha na nila noon sa mga professional courses or subject. Tignan nyo kasi mga kaigo. Ang isang criminology, first year,
Doon niya nakuha yung introduction to criminology, for example. Okay? Pagdating ng 4th year, after 3 years, sa tingin ninyo, 100% pa na nare-retain niya ang mga information pagdating sa intro to crim, baka hindi nga aabot ng 50%. At dyan po papasok ang enhancement course. I-enroll na po nila yan. Kasi isa sa mga objective isa sa scope niyan is magkakaroon ulit ng lecture type or review type or review session sa mga kinuha na nilang subject. Professional subject lang ito. Okay? Para magbigay po ng up-to-date information or nagsisilbing review din para sa mga 4th year. Alos kasi 4th year level ito binibigay. Okay? So sa pamamagitan yan, nagkakaroon na sila ng updated information para pagpasok nila ng review nila in preparation for the board exam, madali na lang sa kanila kasi meron na nga silang foundation, meron pa silang parang review para sa mga updated information. Kumbaga, itong enhancement course, babalik sila sa basic. Hindi yung basic na madali, yung basic or fundamental or basic information pagdating sa subject na yan. Kaya na-update talaga sila. Ang isa kasi sa purpose kasi din ng enhancement course is learn, syempre, matututunan yung mga bagong information. Relearn, ibig sabihin to review. Ano man ang natutunan nung undergrad, ituturo ulit. And of course, unlearn anuman po ang mga obsolete na information na naituro no undergrad sila, papalitan na po yan ng bagong information. Kasi nga, nagbabago nga information sa criminology. So actually, ganyan po kaimportante yung mga enhancement course ngayon na nilalagay na sa curriculum.